Hey BFFs! Welcome back to our channel! Heto na ang day 4 ng aming Singapore Adventure 2024. Sa vlog na ito, samahan nyo kaming bisitahin ang isa sa mga pinakasikat na Instagram-worthy spots sa Singapore. Sumakay sa iconic double-decker bus, hindi rin mawawala ang shopping at food trip sa Bugis Street. At maglakad ng malayo papunta sa Singapore Cruise. Siyempre, tikim din tayo ng sikat na Yakon Kaya Toast. At dadalhin namin kayo sa Sensory Escape Sentosa na bagong bukas pa lang nung panahon ng trip namin. Kung gusto nyong malaman kung sulit ba at makakuha ng tips para sa sarili nyong Singapore trip, tara na at samahan nyo kami! For today's adventure, ang una naming destination ay ang Fort Canning Tree Tunnel. Kilala sa pinakasikat na Instagram-worthy attractions sa Singapore. This is our first destination dahil sa bukod sa malapit lang ito sa Wink Hotel, nabalitaan din namin na sobrang haba ng pila dito kaya mas magandang pumunta ng maaga. Mula sa Wink Hotel sa Chinatown, nilakad lang namin papunta sa Chinatown MRT Station. Dahil gusto naming makarating ng maaga sa Fort Canning Tree Tunnel, sumakay kami ng Downtown Line papuntang Fort Canning MRT Station. Maikli lang ang biyahe. At paglabas namin ng istasyon, ay naglakad pa kami ng ilang minuto papasok ng Fort Canning Park. Opo. Hanggang sa marating Yan na yun. namin ang sikat na Fort Canning Tree Tunnel. Doon ka magpe-picture, oh. Ito yun, oh. Doon tayo pipila sa baba, hindi dito. Doon. A3, oh. Pipila na. Dito kayo, mas kasi may nagpe-picture. Talagang tama ang naging desisyon namin umalis ng maaga. Dahil pagdating namin, medyo mahaba na ang pila. Imagine, around 9 AM kami nakarating at ganyan nakahaba ang pila. Matagal ang hinintay namin bago ang turn namin, about 1 hour and 30 minutes dahil walang time limit kapag turn mo na. Talagang susulitin mo ang bawat anggulo at sisiguraduhin mo ang magandang kuha. Dahil imagine, naghintay ka rin naman ng ganong katagal kaya sulitin mo na.
Pagkatapos naming magpicture sa Fort Canning Tree Tunnel, naglakad kami papunta sa Dhobi Ghaut area. Dumaan muna kami sa isang commercial building bago tumawid papunta sa Dhobi Ghaut Station Exit B bus stop, kung saan kami sasakay ng bus papunta sa aming next destination. Ay, double deck bus. Old ba? Ayun na, go. Ka na, go. Hintay tayo ng bus. Stop yan eh. Pagdating namin sa Dhobi Ghaut Station Exit B, naghintay muna kami ng bus 36. Eh, wala naman yung iba eh. Ayan, 36. Ah, okay. Yung number? Oh, you ask. Ami, sabi mo, ano? Pero dahil medyo natagalan ang dating nito, nagpasya na lang kaming maglakad. Habang naglalakad, nadaanan namin ang isang Pop Mart branch at nalaman namin na nakarating na pala kami sa Plaza Singapura. So, mamibili na lang. Ipinagpatuloy lang namin ang aming paglalakad hanggang sa makarating sa isa pang bus stop malapit sa mall. At dito kami sumakay ng iconic na Singapore double-decker bus papunta sa susunod naming destinasyon. Thank you. Stay here. Nakapasok ba lahat? Pagkatapos naming sumakay ng double-decker bus, bumaba kami malapit sa Bugis MRT Station. Ayun na. Sinundan lang namin ng mga directional signs at naglakad sa kahabaan ng Queen Street. Hanggang makarating sa isa sa pinakasikat na shopping destination sa Singapore, ang Bugis Street. Isa ito Inaayos sa pala. mga pinakasikat na shopping destination sa Singapore. Ito na nga yun din. Lalo na kung naghahanap ka ng affordable na pasalubong, souvenirs, at iba't ibang local finds. Hindi pwede. Sa dami ng nilakad namin, gutom na rin kami. Kaya bago kami mag-shopping, naghanap muna kami ng makakainan sa loob ng Bugis Street Market na aming pinasukan. Ayan, food court. Ay, ang sarap. May KFC oh. Buti na lang at nakita namin ang Fried Delight.
Kaya dito muna kami kumain at nag-recharge ng energy para ready ulit sa susunod naming adventure. Satisfied kami sa napili naming kainan. Masarap ang pagkain, sulit sa presyo at pasok talaga sa panlasa namin. Bonus pa na air-conditioned ang kantin. Kaya nakapagpahinga kami ng maayos bago namin itinuloy ang pag-iikot at shopping sa Bugis Street. Busog na at nakapagpahinga na kami, kaya't game na ulit sa pag-iikot. Tumawid kami papunta sa main entrance ng Bugis Street sa Victoria Street, na kung saan bumugad sa amin ang iconic na Bugis Street signage at ang malaking LED billboard. Mas lalo kaming na-excite dahil ramdam na namin ang lively atmosphere ng isa sa pinakasikat na shopping destination sa Singapore. Pagkatapos naming mamili, naglakad-lakad na kami papunta sa Bugis MRT Station kung saan doon kami sasakay papunta sa aming susunod na destination. Habang papunta sa Bugis MRT Station, nadaanan namin ng isa sa mga hidden gems ng Bugis, ang sikat na Highland Street Spiral Staircase. Ilang hakbang lang mula rito ay makikita rin ang makulay na Bugis Street Wall Mural, kaya sulit na sulit ang paglalakad namin. Matapos naming ma-enjoy ang mga hidden gems ng Bugis, nagtungo na kami sa Bugis MRT Station para bumiyahe papunta sa Raffles Place, isa sa pinakasikat na business districts ng Singapore at gateway papunta sa Marina Bay area, kung saan naghihintay ang susunod naming adventure. Dadaan tayo doon. Sa SMJ, may probinsya yun. Walang probinsya man. Walang probinsya ang Singapore. Oo nga, ako din nga eh. Ano ba yan, Ethan? Sa Haji Lane, from Haji Lane. Here pa?
Kasi baka bigla tayo anong station pupuntahan natin? Raffles? Oo. So ito tayo. AW14. Papuntang Tuwas Link. Tuwas Link. So ito tayo. Alauna ang opening. Yan, River Cruise. Kasi baka mahaba ang... Sinundan lang namin ng MRT map at sumakay sa East West Line na may karatulang Tuwas Link. Let's go na. Marina South Pier. Bababa. Dalawang istasyon lang ang biyahe at bumaba na kami sa Raffles Place MRT Station kung saan magsisimula ang susunod naming adventure. Ito si Aro. Ay, hindi pala. Ayan na, Raffles Place. MRT Station. Pagkababa namin sa Raffles Place MRT Station, sinundan lang namin ang mga directional signs papuntang Exit H. Habang naglalakad sa underground passage, nadaanan namin ang isang 7-Eleven. Pagkatapos ay umakyat kami sa escalator. At paglabas namin ay nagsimula na ulit ang maikling lakad papunta sa aming susunod na destination. Ayun! B! Feeling ko dun. Dun sa iba yun, sa Marina Bay Sands. Nasa Raffles tayo eh. Eh, andun yung picture nung ano eh. Paglabas namin ng Raffles Place MRT Station Exit H, nagsimula na naman ang isa na namang mahabang lakaran. Habang nasa daan, nadaanan namin ang boat quay na puno ng iba't ibang bars, cafes at restaurant sa gilid ng Singapore River. Ang laki yun. Later. Ay, oo. Dumaan sa underpass at naglakad hanggang sa makarating sa The River Walk. Tumawid kami sa bridge na malapit dito at sa kabilang side makikita ang Clark Quay Central. Ipinagpatuloy lang namin ang paglalakad at sinundan ang Google Maps. So, alam nyo na, kung gusto mong pumayat, mag-Singapore ka. Puro kayo lakad. Diba?
Napadpad kami sa may street sign na New Bridge Road na may underpass na makikita pero hindi kami dito dumaan. Habang naglalakad kami papunta sa New Bridge Road, napansin namin ang makulay na Hongling Complex. Ayun o, the river. Ay, the circuit pala. Isa ito sa mga iconic na gusali sa lugar dahil sa colorful nitong bintana. Ay, ang ganda nito. Kaya naging magandang backdrop din habang papunta kami sa Singapore River Cruise. Yun daw yun? Sinundan lang namin ang Google Maps at napadpad kami sa isang pedestrian underpass sa New Bridge Road. Habang naglalakad, napansin namin ang makukulay na art murals sa magkabilang pader na talagang nakadagdag sa experience. Isa na namang simpleng spot sa Singapore na naging Instagrammable kahit underpass lang. After a long walk following Google Maps, sulit ang pagod dahil paglabas namin ng underpass, bumungad na agad ang magandang tanawin ng Singapore River. Ilang hakbang na lang at nasa Singapore River Cruise booth na kami. Daddy. Bandang alas 3 ng hapon na kami nakarating sa Singapore River Cruise. Pero kailangan pa naming maghintay ng susunod na boarding. Kaya nagpahinga muna kami at nag-enjoy sa magandang tanawin ng Singapore River habang hinihintay ang oras ng aming pagsakay. Excited na kaming makita ang Singapore mula sa ibang perspective sa gitna mismo ng ilog. Ano, Daddy? Sa loob ng humigit kumulang 40 minutes, madadaanan namin ang ilan sa mga pinakasikat na landmarks ng Singapore. Habang unti-unting nagkukwento ang ilog tungkol sa kasaysayan at modernong mukha ng bansa. Wala. Habang dahan-dahang umaandar ang bangka, isa-isang bumungad sa amin ang mga iconic landmarks ng Singapore. Mula sa makulay na Clark Quay at makasaysayang Boat Quay, hanggang sa eleganteng Fullerton Hotel, Merlion Park at Marina Bay Sands, Art Science Museum, Esplanade at Singapore Flyer. Isa itong relaxing na biyahe at isa sa pinakamagandang paraan para makita ang modernong skyline. At mayamang kasaysayan ng Singapore sa loob lamang ng halos 40 minutes. Perhaps you'd like to return by foot. Paths along the Simcoe River make up one continuous walking promenade that can access an hospital, which probably led to its name. I think slingshot to. But that was before World War II. In fact, the oldest street police stations in World War II was even moved to Georgia Road. With such a vivid routine, and yet new architectural styles in the district distinct by the local site. Directly ahead of Capital
tan. Mia, dito. Tan, ano dito, tan? Pagkatapos ng aming Singapore River Cruise, Thank you. naghanap kami ng malapit na makakainan. At napunta kami sa Yakun Kaya Toast sa Clarkway Central. That's it. Isa ito sa mga pinakasikat na local breakfast chains sa Singapore. Kaya hindi namin pinalampas na subukan ang kanilang sikat na Kaya Toast, soft-boiled eggs, at coffee. Kunin mo. Tanda na. Busog na uli kami kaya bumalik kami sa Gardens by the Bay para gamitin na ang natitira naming voucher sa Super Tree Observatory. Sayang naman kasi kung hindi namin masusulit. Pagdating sa taas, picture-picture lang muna kami habang ine-enjoy ang napakagandang 360-degree view ng Singapore. Pagkatapos naming bisitahin ang Super Tree Observatory, dumiretso naman kami sa Universal Studios Singapore. Hindi na kami pumasok sa loob ng theme park dahil nakapag-enjoy na naman kami dito nung nakaraang araw. Ang sadya lang talaga namin ay makapagpa-picture sina Mama at Papa sa iconic Universal Globe. At ma-experience ang ganda nito sa gabi dahil hindi naman namin ito naabutan nung pagbisita namin. Since malapit lang naman ito sa Sensory Escape Sentosa kung saan ang susunod naming destination. Pagkatapos naming magpa-picture sa iconic Universal Studios Globe, naglakad na lang kami papunta sa Sensory Escape Sentosa. Walking distance lang ito mula sa Universal Studios kaya hindi na namin kailangan sumakay ng monorail o bus. Ilang minutong lakad lang at narating na namin ang isa sa mga newest attractions ng Sentosa. Isa itong immersive walkway na nagduduktong sa Resorts World Sentosa at sa mga beach ng Sentosa. Dito,
hindi lang simpleng paglalakad ang mararanasan ninyo dahil pinagsama-sama rito ang nature, art, architecture, ilaw, tunog at interactive installations para ma-engage ang iba't ibang senses ng bawat bisita. Kung mahilig kayong mag-picture at mag-relax habang naglalakad, siguradong magugustuhan ninyo ang sensory escape. Kanina. Hindi ito thrill ride o theme park attraction, kundi isang magandang nature-inspired experience na pwedeng i-enjoy ng buong pamilya. Lalo na sa paglubog ng araw hanggang sa gabi kapag nagsisimula ng umilaw ang iba't ibang installations. Ang ganda. Bilis mo eh. Ayan. Alaga. Stop ko. Alaga na. Dapat pala mabagal. Bagalan mo. Go. Ang ganda din naman sa iba. Ayun, te, oh. Ang ganda. Ayun, may bilog ka, te, oh. Oh, meron kang swimming pool. Sa gitna ka, sa gitna. Ayan, teka lang. Ayan, ate, ang ganda. Ang cute. Pag matagal ka. Oh. Go. Uy, Dio, ang ganda. Nice. Ang ganda. Ang ganda. Ano ba yung Kakulay pa natin, Daddy, ah. Kunyari nakasakay kayo dyan. Gawin na sino pa dati yun. Huwag mo na ikat. Ano na lang natin ano. Kaya ano na puwas? May butterfly sa ano mo, Nining. Damit mo. Okay, pake kayo na. Tayo last na. Pero mabilis na ako. Mahal na yan, ma... Dragon!
check natin. Baka may mga changes. Sino nga ba nag-book ng flight natin? Sino nag-book? Si ate. Si ate. Sa kanyang email. Sulit na sulit ang day 4 namin. Pagkatapos mag-enjoy sa sensoryscape, nagdesisyon na kaming umuwi. Pero syempre, pagkatapos ng halos buong araw na lakaran at pamamasyal, gutom na naman kami. Ayun, puro $1. Kaya dumaan muna kami sa isang hawker center malapit sa Maxwell MRT Station para makapag-midnight snack bago bumalik sa hotel at magpahinga. Ayan o. At dyan muna nagtatapos ang aming Day 4 Singapore Adventure. Sana ay may mga travel tips, ideas, at impormasyon kayong napulot mula sa vlog na ito na makakatulong sa inyong future Singapore trip. Kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa aming channel. Pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pa naming travel adventures. Maraming salamat sa panonood, BFFs! See you sa aming Day 5!